Hi, once again, good morning everyone. No? Here we go again in our daily bread with devotion, healing prayer with Jesus calling with the promised blessing. The promised blessing of God here where we are. That is the earth, okay? Yan ang mundong itinangako sa ating mga magulang. Yan ay kasama tayong lahat, okay? Alright? Kaya lang pagka daw kayo ay masama, hindi maganda ang pag-uugali, hindi tayo makakamana ng mga lupain sa ating mga magulang, no? Katulad ng pagpapamana sa atin ng Panginoon Diyos, okay? Ibinigay sa atin. Oo, tayong lahat ay nandito sa lupa, pero wala tayong mga sariling lupa. Lahat naman tayo walang sariling lupa. Itong lupa na ito ay mula sa Panginoon. The earth is created by God. This is not us. This is only our place to live, no? Because they create this and then they create us, okay? All of what we have it comes from God. Lahat ng meron tayo nanggaling sa Diyos. Simula sa ating katawan, sa ating hininga, sa ating kaluluwa, lahat ng ating kinakain, dinaramit, pera, no? Mga material na bagay, mula lahat sa Kanya, okay? Mula lahat sa Panginoon Diyos, okay? It comes from the Lord God, whatever we have, no? So all He wants to all of us is do repentance, because we are all a sinner, no? No one is not no sin, no? Walang taong walang kasalanan, lahat may kasalanan, okay? Tandaan niyo po yan, okay? So tayo po'y mananalangin, no? At muli tayong tatawag sa Panginoon, magpapasalamat, okay? Sa ating pang araw-araw na buhay, okay? Yan po ang totoo, eh? That's why I'm here, no? Siguro maybe other people, no, said, who is this guy, no? Why is doing this in his life every day, doing like this, no? It says on the Bible, you gonna do it only 6 days, but he do it 7 days, no? Because that's the way I wanted to do, no? Because I want to be God in 7 days, not only 6 days, no? I want to fulfill my service to the Lord God 24/7, no? Maybe not 24, but 7 days, no? A week, okay? That's the only thing I can tell you, okay? So it's not bad to, I'm not here for learning or something, okay? I'm here to spread the gospel of God. I'm not here to be a master, because no one is a master. He is the master, nothing else, okay? Now if He wants us to be a master, He will do everything we want us for Him to do, okay? That's the way it's gonna be, no? You want to be president, you want to be vice president, or you want to be a priest, pastor, preacher, etc., etc. You're gonna be engineer, doctor, no? That's the way it is, okay? You're gonna be a pilot, military, marine, everything that you want to dream for, okay? Lahat ng ating pinapangarap, ipagkakaloob niya sa atin kung tayo'y siya nating hangarin, okay? But remember, no, God, He never pushed us to be evil, no? To be greedy, no? In power, in money, no? In all things, no? It says all of these things, we cannot bring it anywhere, okay? We born nude, we gonna die nude. That's remember, no? Now, here we go again in our daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. The promised blessing of God is the earth. The one I'm sitting here, no? Standing, running, eating, sleeping, no? Laughing, no? Anger, mad, whatever, etc., etc. This is the promised land, okay? So please join me, no? Once again, no? In my general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ. And at the same time, I want this to dedicate it to you, because I know He wants me to spread His glorious, precious Word of God from the Holy Book of Bible to remind us, to guide us, no? In our everyday life of living, okay? That's why I'm here, okay? Umaga po, no? It's only 10:23 in the morning, no? 10:23 in the morning. So medyo maaga tayo ngayon. So thanks to God, no? Hindi niya masyadong pinaiinitan ako, okay? Kasi yung cellphone natin, inaalala ko, but it's okay, no? Hindi naman masyadong tatamaan ng araw ko sakasakali, okay? Hindi na sa harap sa araw, okay? So once again, no, tayo po'y magsalo-salo, kumain ng mga banal na salita ng Diyos, mga dalisi at wagas na salita ng Diyos, no? Kumain tayong lahat, okay? So excuse me, no? So tayo po'y mananalangin, no? Doon ko sa lahat, to all the one who celebrating their birthday, no? Happy birthday.
To those who receive their success in their life, congratulations, more power, more blessing, okay? To those who celebrate their wedding anniversary, silver or golden or new couple as a new husband and wife, no? Congratulations to all of you, no? Remember, no? Don't lose the wedding cord, no? So not to be separate by in the eye of God, in the eye of the people who's been witnesses to be you to be in one, no? Two to be in one, okay? Para kayo pinag-isa sa dalawa na pinag-isa sa isang buhay, okay? Mag-asawa, kaya tinawag na mag-asawa, no? Sa hirap at ginawa, magkasama, okay? Pero pag mali, huwag na tayo magtakipan. Pero that is a natural life, you know? Walang asawang hindi kumakampi sa asawa, Ganon kasi ang problema, no? Ngayon, ang tanong, pag mali ba, dapat natin konsintihin ang ating asawa? Siyempre hindi, no? Kailangan natin sabihan, no? Kinakailangan din natin sawatain kasi mali na, no? Hindi pwedeng mali ang asawa mo, sama ka pa rin ng sama sa asawa, suporta ka pa rin ng suporta. Hindi masamang umayon sa asawa, pero kung sa mabuti naman, walang masama, no? Ngayon, pag alam nating napapasama, bakit natin aayunan, okay? Even though mahal natin, okay? Kinakailangan masawata natin hanggat maaga, okay? Huwag tayong padala sa iba't ibang masasamang gawain, okay? Huwag tayong magpaalipin, no, sa diablo, okay? Yan po ang ibig ko sabihin, no? Huwag tayong maging sakim sa pera, sa kayamanan, sa power, no, sa posisyon, no? Kaya po nagkakagulo ang ating bansa, no? Sa bansang Pilipinas, okay? So let us pray to all together, to all of us, no? Saglit lang po, no? Lalagyan natin ng susi para kung humangin man, hindi mapadpad ng aking babasahin sa inyo, okay? So tayo po'y manalangin, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to call your name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, to be with me, Lord God, as your temple, as your church, as the storehouse of your precious, glorious word of God. Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow. You make my spirit so glad and happy, strong and strength, Lord God, no? With your Holy Spirit, with my Holy Ghost together, to be in one, Lord God. Lord, please forgive me for all my sins, Lord God. Lord, please always guide me, protect me, make me safe, healthy, and strong in my everyday life of living, included my wife, my family, heart, relatives, and friends, Lord God. In my mother's side, Briones side, in my father's side, Mauricio side, in my in-laws, Magsino and Ristro, Lord God, and to all the 50 town of the Lemery, Batangas, no? And of course to the 3 regions of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. I include each and every one, Lord God. And of course here in the United States of America, the 50 state of the United States of America. Lord, protect our President Donald J. Trump, the 45th and the 47th president that you announced him to save, you know, just to fulfill your Christianity life, Lord God, your godliness work, Lord God, to fulfill, to be done to all of us, Lord God, to guide us, to protect us. In your holy, mighty name, Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, in truly one God, in one Spirit, Lord God. Lord, may you guide me, protect me, make me safe, healthy, strong. Lord, give me more wisdom and knowledge, Lord God. Don't make me feel ashamed, weak, Lord God. Let me teach me how to stand still, steadfast, be brave, to spread your holy gospel, glorious word of God, to touch other heart, to save other soul, or winning soul, Lord God, as their Holy Ghost with your Holy Spirit. Lord, let them do repentance, ask forgiveness, surrender all the sin, and be ready to receive your Holy Spirit together with our Holy Ghost, to combine in one, to dwell it in our human flesh, in our immortal body, no? In our to be your in our Holy Ghost with your Holy Spirit, to be in one. Use my body as your temple, as your church, as the storehouse of your gospel word, in my mind, in my heart, with my Holy Ghost, with your Holy Spirit. Lord, healing prayer for all these people who's been seeking your healing power, Lord God. Healing prayer for you, Lord God. To you, there's nothing too hard for you. There's nothing impossible to happen, Lord God. When we call your name,
when we pray for your name, when we praise for your name, Lord God. In your holy mighty name, Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, in truly one God, Lord God. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of us. In your holy mighty power, Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, in truly one God, not the idolatry. In your holy mighty name, Jesus, we surrender everything to you. Thank you for yesterday, today, and tomorrow, for another day, and for forever that you allow us to be here. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. Okay? So yan po, no? So tayo po'y dumako muna sa ating sa daily bread na agad ang ating babasahin, no? Yung dalawang daily bread, okay? Now let me read daily bread na agad tayong ating uunahin, okay? Kahapon po nauna yung iba, okay, bago daily bread, no? Hindi ko alam kung nauna natin daily bread kahapon, no? Alam nyo, once na I'm here, I didn't memorize anything. I'm just trying to express, delivered the word of God. That's it, no? I don't have to be a master of this, because even if I'm still gonna be gone, okay? Mawawala rin ako, mawawala rin kayo. Lahat tayo, no? But the point that the mission of this is to save your Holy Ghost with the Holy Spirit of God, no? In your holy mighty name, Jesus. Amen, okay? Yan po ang totoo niyan, okay? So let me pray for you, no? Lord, I pray for the people in my life who seems to bring more pain than joy, for I believe you have let our paths to cross, no? For important reason. Thank you that by your power I can receive, no? I can receive them as you receive me, just as I am, no? Just who I am, no? Ibig sabihin, no? Just as I am. Thank you for your Spirit who empowers me so that I can do them good, no? Delight in you and commit my way, no? To you, resting in you as you unfold your good purposes in this relationship in your time, no? Sa kanyang oras, okay? Let me read to you for the second time, no? Sa ating the Holy 20,026, May 28, no? Today is 28, no? So 3 days more after this day, no? 3 days more, and then we went to welcome June again already, okay? Imagine, napakabilis ng panahon, no? Parang ganun-ganun lang, nag-Christmas tapos ngayon mag-June na, okay? So, nandiyan na, lagi niyo na ako maalala, nandiyan na yung pangalan ko, June, okay? Alright, let me read to you this for the second time, day 28, no? Lord, I pray for the people in my life, no? Who seems to bring more pain, no? Than joy, no? For I believe you have let our paths cross for important reason, no? Thank you that by your power I can receive, no? I can receive them as you receive me, just as I am. Thank you for your Spirit who empowers me, no? So that I can do them good, delight in you, and commit my way to you, resting in you as you unfold your good purposes in this relationship, no? In your time, no? Sa kanyang oras, okay? Ang aming relasyon sa isa't isa, katulad ninyo, okay? Related kayo lagi kay Lord para hindi kayo naliligaw, no? Hindi kayo nagiging suga, pasakim, okay? Nabubulid kayo sa pagkakasala, kalikuan, kasamaan, okay? Ganun po nangyayari, no? Tapos nagtatalo-talo tayo, right? So let me read this in Tagalog version, okay? Day 28, ika-28 na araw, no? Panginoon, ipinagdarasal ko ang mga tao sa aking buhay, no? Na tila nagdadala ng higit na sakit kaysa saya, no? Kaysa saya, no? Dahil naniniwala ko na hinayaan mong mag-cross ang ating mga landas para sa mga mahalagang dahilan. Salamat na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay matanggap ko sila gaya ng pagtanggap mo sa akin kung ano ako, okay? Salamat sa iyong espiritu na nagpapalakas sa akin, no? Upang magawa ko ang mga ito ng mabuti, no? Ng maayos, okay? Masiyahan sa iyo at italaga ang aking paraan sa iyo, no? Na nagpapahinga sa iyong habang inilalahad mo ang iyong mabubuting layunin. Gospel word, okay? Layunin sa mga relasyon ito sa iyong panahon, no? Sa iyong panahon, sa kanyang oras, okay? Yan po, no? Basahin ko ulit sa second time, no? Second time, okay? Day 28, ika-28 na araw, no?
Panginoon, ipinagdarasal ko, no? Panginoon, ipinagdarasal ko ang mga tao, no, sa aking buhay na tila nagdadala ng sakit, no, pain, no, kaysa saya, more than happiness. Dahil naniniwala ko na hinayaan mong mag-cross ang ating mga landas para sa mahalagang dahilan. Salamat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, no, ay matanggap ko sila gaya ng pagtanggap mo sa akin kung ano ako. Salamat sa iyong Espiritu na nagpapalakas sa akin upang magawa ko ang mga ito ng mabuti, no? Masiyahan sa iyo at italaga ang aking paraan sa iyo na nagpapahinga sa iyong habang inilalahad mo ang iyong mabubuting layunin sa mga relasyong ito sa iyong panahon sinama. Okay? Yan po yan, okay? Now, let's go to read sa ating Romans, no? Kasi siyang una, Romans, no? Romans po yan at saka Psalm, okay? Romans chapter 8 verse 28 to 30 itong babasahin. Tapos yung isa po, Psalm at saka 37 verse 1 to 7, no? Now, let's go to read in Romans kasi yung Romans ang inuna nila, okay? So, yun ang babasahin natin. And we know that all things together, no? And we know that all things together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, okay? Verse 29, and whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to be image of His Son, no? To be image of His Son, He might be the firstborn among many brethren, okay? Verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, then He also glorified, no? Verse 31, okay? What shall we then say this, no? Things, no? If God be for us, who can be against us, okay? Verse 32, no? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, no? How shall not Him also freely give us all things, okay? Yan ang sinasabi, no? Alright, yan yung ating verse 28 hanggang 32, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Tagalog version, no? Saglit lang po, no? Okay, let's continue to read in Tagalog, no? Mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 28 hanggang 32. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na nakalalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Nagsisiibig sa Diyos, okay? Sa makatuwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa, okay? Bakit sinabing nagsisiibig sa Diyos, no? Ako po nasa Katoliko, iniibig ko ang Diyos. Kumalik ako sa mga santo, kahoy, bato, pilak, ginto, bakal, tanso, no? Pero hindi pala yun ang gusto niya, okay? Hindi pala yun ang gusto niya. Pero alam niya na ako'y sa kanya, okay? Alam niya ako'y laging nakaalala sa kanya, hindi nahihiwalay, no? Nagkakasala, nagkakamali, pero lagi pa rin nasa kanya. Pero ibinigay pa rin niya sa akin ang tamang pananampalataya, tamang pananalangin, at pagtawag sa kanya, okay? Itong pagbabasa ng librong banal na aklat ng librong Biblia, ang banal na tipan, okay? Banal na kasulatan, okay? So balikan natin at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na kalalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, no? So tayo natawag lamang dahil sa kanyang nasa, kaya tayo napunta rito, okay? Kaya tayo naging magaling sa ganito, no? Hindi pa magaling kung hindi tinuturuan pa tayo ng Panginoon sa araw-araw natin buhay, okay? Versikulo 29, sapagkat yaong mga nung una pa'y kaniyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang mga anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, okay? Ako, mga pinsan ko, hindi ko kilala. Mga tiya ka, tiyo, iba kong mga pinsan o nephew, no? Tawagin nila cousin or nephew. Mga kilala ko yung iba, no? Pero hindi lahat kilala ko sila. Pero nandito ako, no? Natawag ng Panginoon Diyos para sa kanila. At hindi lang para sa aking pamilya. Hindi lang sa aking kapuso, kapamilya, kamag-anak sa magkakabilang panig o kaibigan. Natawag tayo para sa buong daigdig. Magsalaysay, magsabi, magpaalala ng kanyang mga banal na salita. No, I'm here not because for my family only, I'm here because of the call of God, no? He gave me this work, no, to spread His holy gospel, word of God, from the holy sacrament of book of Bible to all over in the world, not only my family, relatives, and friends, okay?
but to all of us, no? All kind of religion, all kind of citizen, all kind of nationality, whether you are good or bad, whether you're good or bad, from president to the low civilian person, from rich to the poor, I include each and everyone, no, to spread this holy gospel word of God every day, no, 24/7, no? Not 24 but 7 days a week, okay? 7 times, 7 days a week, okay? Now, let me go back to read again in Tagalog version, no? At nalalaman natin lahat ng mga bagay na kalalakip sa gumagawa sa ikabubuti sa nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, no? Versikulo 20, sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang mga anak upang siya ay maging panganay sa marami magkakapatid, okay? So parang pinatatayo tayo ng ating mahal na amang Panginoong Ama at anak na Jesus, no? Ng kanyang anak na Jesus at ng kanyang Espiritu Santo sa iisang tunay na Diyos. Nandito tayo para sa inyong lahat, okay? Para magpaalala, no? Sagipin ang inyong kaluluwa sa pagkakasala, pagkakabulit sa kalikuan, kasamaan, okay? Para magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos, no? Magsisi, no? Isukulat ang kasalanan at handang tanggapin ang kanyang Espiritu sa pamamagitan ng tubig at salita ng Diyos. Iyan ang ikalawang kapanganakan natin buhay, no? Okay? Hindi kayo makapapasok sa langit kung hindi nyo gagawin yan, okay? At ang sumunod po dyan, no? Live like me, walk with me, take your cross and follow me, no? Mamuhay daw tayong katulad niya, no? Sumunod daw tayo sa lakad niya at bitbitin ang ating cross at sumunod tayo sa kanya, no? Mamuhay tayong katulad niya, no? Lumakad tayo sa lakad niya, okay? Yan ang sinasabi. Tuloy natin to, no? Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala at tinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kakapatid, no? Versikulo 30, at yung mga tinalaga niya ay kaniyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niluluwalhati din naman niya, okay? Versikulo 31, ano ang ating sasabihin? Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin, okay? Versikulo 32, versikulo 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay, okay? Ito po, binibigay ko sa inyo, walang bayad. Wala akong kinokolektan, wala akong sinisingil ng anuman, no? Wala akong hininga ng donasyon o tithes o whatever. Libre, no? Wala, no? Wala akong simbang itinatayo, wala akong church na itinatayo, wala akong taong tinutulungan sa mga panahon na ito kung hindi ipagdasal, ipaalala ang salita ng Diyos, no? Para kayo hanguin. Kung ang dalangin nyo trabaho, bibigyan kayo ng trabaho. Kung dalangin nyo kagalingan, bibigyan kayo ng kagalingan. Iyan po ang aking mission dito. Hindi para maging tanyag o maging makilala man, okay? Kung hindi magpalaganap ng salita ng Diyos, okay? That's the way it is, okay? May pagdasal kayo sa inyong kaligtasan, kalusugan, kalakasan, no? At kapayapaan, no? Naway mamuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, okay? Hindi sa Espiritu ng Diablo, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? In Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Sa ating Romanos, Kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 32, no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan, y bien esto es, los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29, porque los antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿no? Primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestino, estos también llamo, y a los que llamo, estos también justifico, y a los que justifico, estos también glorifico. Versículo 31. Y pues diremos es esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, okay? Yan sa Spanish, no?
Now, let's go to our Psalm tayo, no? Puntahan natin yung Psalm, no? Sa ating katuwang ng daily bread natin, no? Psalm 37, okay? Psalm chapter 37, no? Dito tayo sa ating Psalm chapter 37, verse 1 to 7, okay? Psalm chapter 37, verse 1 to 7, okay? Ito tayo, no? Alright. Psalm chapter 7, verse 1 to 7. Okay, here is the message, no? Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Okay? Yan ang sinasabi, no? Alright. Saglit. Okay, let's continue tayo dito sa ating Psalm chapter 37, verse 1 to 6. No? Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Okay? Verse 2, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. No? Verse 3, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Okay? Verse 4, no? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. No? Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Okay? Verse 6, no? And He shall bring forth thy righteousness as the light, and the day, and thy judgments as the noonday. No? Verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him, prospereth in his way because of the man who bringeth wicked devices to pass. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, basahin natin sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. Okay? Mga awit o kanta pa ay na 37 versikulo 1 hanggang 7. No? Ang sinasabi ko sa title sa Tagalog, ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi katatagan ng makasalanan, no? Hindi katatagan ng mga makakaliwa, no? Ang katatagan ng kanan, ang ibig sabihin, okay? Ang lakas ng sa Diyos ay hindi lakas ng diablo, no? Hindi magiging lakas ng diablo ang lakas ng Diyos, okay? Ang sabi, no? Versikulo 37, no, sa ating mga awit o kanta pahay na 37, versikulo 1 hanggang 7. Sa Spanish, Salmo o Kansyon, versikulo 37, versikulo 1 hanggang 7. Okay? Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Versikulo 2, sapagkat sila ay madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Versikulo 3, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa kalupain at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. No? Kumain sa kaniyang pagkatapat. No? Versikulo 4, no? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. No? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Okay? At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso, no? Pag tayo nagpapakasya sa Panginoon, tulad ng ginawa, bibigyan niya yung nasa ko, okay? Alam niya yung kagustuhan ko, alam niya yung kalakasang hinihingi ko sa kanya, kaligtasan, kalusugan, no? Kaalwanan, no? Kasaganan sa buhay, no? Ibibigay siya. Magpakiligaya ka naman sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Versikulo 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa kanya at kaniyang pangyayarihin, no? Ang alin? Ang ating mabubuting kagustuhan, hindi masama. Pag tayo nakagawa ng masama, no? At nangyari yon, hindi yun sa Diyos, yun igaling sa diablo. Okay? Basahin natin versikulo 6, kanyang palalabasing, saya ng versikulo 6, no? At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat, no? Ganong kaliwanag. Okay? Versikulo 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya naggumiginhawa sa Kaniyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang kata. Okay? Okay? Yan po yung ating pa, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa Samuel. Palagi tayo may Samuel, napansin nyo, okay? Ngayon, punta tayo kay Samuel, okay? Samuel, no? Samuel chapter
22, no? Samuel chapter 22 verse 24 to 28, no? 22 verse 20, Samuel chapter 22 verse 24 to 28. Okay? Here is the message, no? I was also upright before him, no, and had kept myself from mine iniquity, no? Verse 25. Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness, no? Cleanness in his eyesight. Okay? Verse 26, no? With the merciful thou wilt show thyself merciful, and with thy upright man thou wilt show thyself upright. Okay? Verse 27, no? Well, the pure thou wilt show thyself pure, and with the froward thou wilt show thyself unsavory, no? Unsavory. Okay? Verse 28, last verse, no? And the afflicted people thou wilt save, no? But thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down, no? Haughty, no? Haughty, no? That thou mayest bring them down, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Sa Tagalog version, 2 Samuel pahina 22, versikulo 24 hanggang 28, okay? Now let me read in Tagalog version. Ako rin naman, no? Probably in Spanish, 2 Samuel kapitulo 22, versikulo 24 hanggang 28 sa Spanish, okay? Here is in versikulo 24, no? Versikulo 24. Ako rin naman may sakdal sa harap niya, no? At iniingatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan, okay? Kaya't versikulo 25, kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran, no? Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran, ayon sa aking kalinisan at kaniyang paningin, okay? So pinagtanggol, ibig sabihin pinagtanggol siya ng Panginoon tayo, okay? Versikulo 26, sa maawain ay nagpapakamawain, no? Sa maawain ay nagpapakamawain ka, sa sakdal ay nagpapakasakdal ka, okay? Versikulo 27, sa dalisay ay nagpapakadalisay ka, at sa mga walang payo ay magwawalang payo ka, no? At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. Versikulo 28, ang nagdadalamhating bayan ay iyong iniligtas, okay? Ngunit ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas upang iyong pagpapakumbabain, okay? Yan ang sinasabi, no? Upang iyong pagpapakumbabain, okay? Ang sabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? So, tignan natin kung makakaabot pa tayo, no? Psalm chapter 34, verse 8 to 12, no? Psalm chapter 34, verse 8 to 12, okay? 8 to 12, no? Here is the message, no? O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. Verse 9. O fear the Lord, ye or you his saint, for there is no one to them that fear him. Okay? Verse 10. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Okay? Verse 11, no? Come ye or you children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. Verse 12, no? What man is he that desire life and loveth many days, that we may see good. Okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog verse, no? Mga awit o kanta, pahina 34, versikulo 8 hanggang 12. In Spanish, no? Salmo o kansyon, no? Kapitulo 34, versikulo 8 hanggang 12, okay? Here is in Tagalog version. O inyong tikman o tignan naman ninyo, ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya, okay? Versikulo 9, no? O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kanya, okay?
Versikulo 10, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin sa anumang mabuting bagay. Okay? Versikulo 11, no? Magsiparito kayo, mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Versikulo 12, sinong tao ang nangasab buhay, no? Sino ang taong nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makita siya ng mabuti. Okay? Makita siya ng mabuti. Okay? Binabasbasan ako ng Diyos, pinapahamugan ako rito. Okay? Punta tayo sa ating ikalawang video. Alright?